Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo. Aking binabati ang ating iglesia na mga kapatid sa Bataan, sa ating mga kamanggagawa. Binabati rin natin ang mga senior citizens at ang lahat ng mga panauhin sa umagang ito. Ganon din yung mga manonood sa YouTube channel natin. No? So purihin po natin ang Panginoon. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may mga pusong naghahangad ng tunay na kapayapaan. Sa gitna ng mga alalahanin, ingay at bigat na dala ng bawat araw, inihiling namin na ikaw ang maging aming katahimikan at lakas. Panginoong Hesus, ikaw ang aming prinsipe ng kapayapaan. Puspusin ninyo ang aming puso ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa inyong kabutihan, sa inyong banal na presensya at sa inyong mga pangako. Buksan po ninyo ang aming isipan upang maunawaan na ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng problema, kundi ang katiyakan na ikaw ay kasama namin. Ikaw ang aming gabay. Patahimikan mo po ang aming anumang bagabag. Sana may ayos ang aming mga isip upang malinaw naming marinig ang tinig ng aming Panginoong Diyos. Handa mo po kami upang tumanggap ng salita na maghahatid ng kalakasan, magpapatatag at magbibigay ng direksyon sa aming buhay. Sa aming pagtitipon ngayon, naway maranasan namin ang kapayapaan na dumadaloy mula sa inyong presensya. Kapayapaang nagpapagaling, nagbubuklod at nagbabago ng puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Noong pong nakaraang linggo, 2 Sundays ago, tinalakay natin ang kapayapang hatid ng prinsipe ng kapayapaan. Isa pong kalagayan ng pag-iisa o pagkakaisa at katahimikan. Walang pag-aaway, walang mental stress o pag-aalala. Binanggit ko rin na ang salitang kapayapaan ay ginamit at isinalin ang shalom sa salitang Hebreo na ang kahulugan ay pagiging buo, matatag, maayos ang kalagayan, mapayapa, at ang ayri naman sa wikang Griego ay tumutukoy sa panloob na kapayapaan at katatagan ng isang Kristiyanong natitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Doon po sa nakaraang mensahe, nauunawaan natin na hindi lahat ng tao ay may kapayapaan. Karaniwang may kaguluhan, ngunit dumarating po si Jesus upang magdala ng kapayapaan sa kanila. At ang kapayapaang dinala ni Jesus ay marami pong aspeto. So ngayong umaga, ano nga ba ang kapayapaang dala ni Jesus sa atin? Ito ay kapayapaan sa Diyos, no? Sa ating puso, sa ating relasyon, kapayapaan ukol sa buong sanlibutan. Kakaiba po ito, malalim at nakakahigit sa anumang kayang ibigay ng mundo. No? Hindi ito simpleng katahimikan o kawalan ng problema. Ito ay kapayapaang nakaugat sa kanyang presensya, sa katotohanan at pagkahari. Ang mga tao pong nakaranas ng kapayapaang binanggit ang magpapatotoo na ipinagkasundo niya tayo sa Ama, tinapos niya ang alitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Inalis din niya ang hatol at galit na dapat ay ibuntun sa atin. Pinatahimik niya ang ating konsyensya. Nagbigay siya ng lakas ng puso at nagpapabuti ng relasyon. Nagbibigay ng pag-asa, nakaugat sa kanyang presensya, hindi sa kalagayan. Now, we will study more deeply the peace that Jesus offers, starting with making peace with God. No? Roman number 1, the need for peace with God. Yes, we need peace with God, and we need it seriously.
Dahil kung wala po ito, wala pong tunay na kapayapaan sa anumang bahagi ng buhay natin. Malalim po at malaki ang pangangailangan natin sa Diyos. Hindi po ito optional. Kailangan natin ito desperately. Ito ang pinakaugat ng tunay na kapayapaan sa buhay ng tao. Ano ang problema at bakit kailangan natin ito? Bakit kaya hindi na lang ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan sa tao? Bakit nga hindi? Dahil ang kasalanan ang sanhi ng alitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. At dahil hindi kayang ayusin ng tao ang kanyang sarili, bunga ng kasalanan, nadadamay ang pamilya, damay ang trabaho, damay pati ang ating mga pangarap. Kailangan ng kapayapaan mula sa Diyos sapagkat siya ang pundasyon ng lahat ng bagay at siya lamang po ang makapagbibigay nito. Letter A, He is the God of peace. No? Sa Biblia, tinatawag siyang Diyos ng kapayapaan. Basahin natin ang Roma 15:33. Ang sabi po rito, sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Mahirap pong hanapin ang kapayapaan. Alam niyo yan at alam ko yan. Hindi ito madaling masumpungan. Hindi ito nagmumula sa salapi, kalagayan sa buhay, o kapangyarihan. Hindi po ito nagmumula sa ating mga ari-arian, mga bagay na ating tinatangkilik. No? Sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ating basahin ang benediksyon ni Apostol Pablo mula sa Aklat ng Roma 15:13. Ang sabi niya, sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nandyan lahat yung mga bagay na hinahanap ng tao. Sabi po sa unang Korinto 1:3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, sa ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Wala hong ibang panggagalingan ng kapayapaan. Lahat ng direksyon ay nagtuturo kung saan natin masusumpungan ang kapayapaan. No? Napakahalaga nito mga kapatid. No? Doon sa mga panauhin natin na first time, makinig po kayong mabuti sapagkat ito po'y isang paksa na maglilinaw sa inyong mga kaisipan. No? Napakahalaga po ito. Sapagkat sa Diyos lamang nagmumula ang kapayapaan, siya ang nag-iingat ng ating puso. Ito ang mga bagay na hindi natin nauunawaan noong unang-una pa, nung bago pa lang tayo. No? Nalibang tayo at nabaling ang ating mga mata sa mga bagay na hindi nagtatagal. At kung naunawaan lamang ng tao ang tungkol po sa kapayapaang binabanggit natin, disin sana hindi na mararanasan ng tao ang umiiral na kaguluhan sa mundo. At yan mismo po ang punto ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Pilipos sa 4:7. Ang sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil kay Kristo Jesus. Kaya, ang mga tunay na nakipag-isa na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang siyang makakaranas ng tunay na kapayapaan. Natitiyak ko na marami sa atin ang nakakaranas na ng kapayapaang ito simula nung sila ay makakilala sa Panginoon. Ang problema, may problema ang tao. Letter B, sin alienates man from God. Dahil po sa kasalanan, ay hindi lamang tungkol sa mga maling gawa,
Ito ang nagpahiwalay sa puso ng tao mula sa Diyos. Hindi lang po ito basta moral failure. Ito ay, kung tawagin, ay relational rupture. Kapag sumabog, nasira ang relasyon, natural na ang paglayo ay paghihiwalay. Kapag sumabog ang relasyon na ito, sigurado na ang tao at ang Diyos ay maghihiwalay. Pansinin natin ang mga nag-backslide. Yung mga nag-backslide, itinatago nila sa kanilang puso ang kasalanan, may paghihimagsik. Pinili po nila ang sarili nilang daan sa halip na ang daan ng Diyos. Dumating sila sa church, malinaw ang kanilang isip, natutunan nila kung sino ang tunay na Diyos, natutunan nila ang mga gabay na ibinigay ng pagkaloob ng Panginoon. Ang problema po, meron silang sariling daan. At ang daan na to, ang nagpapasabog ng relasyon, no? Kaya nga sinabi po ni Propeta Isaias, no? Dito po sa 53:6, sabi niya, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya na tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Kapag nagkasala ang tao, natural na umiiwas yan eh. Nagtatago, nahihiya, natatakot lumapit sa Diyos. Pag may kasalanan ka, ganyan talaga. No? Yan ang natural effect. Halimbawa, tulad nila Adan at Eva. Napansin niyo ba yon? Pagkatapos sila makagawa ng kasalanan, anong ginawa nila? Agad silang nagtago. Kaya, natutunan natin na ang kasalanan ang naglalayo sa puso ng tao sa Diyos. Alalahanin natin na ganap po ang kabanalan ng Diyos, no? Hindi ng kasalanan. Hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang kabanalan ng Diyos nang hindi nasisira ang katarungan ng Diyos, hindi dahil ayaw ng Diyos sa tao, kundi dahil ang kasalanan ay salungat sa likas ng Diyos. Ang kasalanan ang pumuputol ng relasyon, kaya napahiwalay ang tao sa Diyos. Hindi po nasisira ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nasisira ang pag-ibig ng Diyos. Ang nasisira ay yung relasyon. No? Kapag may kasalanan, napuputol po yung magandang relasyon eh. Basahin natin yung sinabi pa ni Isaiah o ni Isaiah 59:2. Sabi niya, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Hindi niyo siya makita, hindi niya kayo marinig. Hindi po sinabing lumayo ang Diyos. Ang sinabi, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Na-experience po natin yan, no? Ang kasalanan ang humahadlang sa kapayapaan. Kaya walang tunay na kapayapaan ang taong nasa kasalanan. Walang kapayapaan sa puso, isip, relasyon, direksyon, and even personal identity. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ang mga bagay na ito. Basahin natin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun po yung solusyon eh. Madalas, hindi po nasusumpungan ng tao yan. Ang kapayapaan po ng Diyos ay dumarating kapag lumalapit tayo sa Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit hindi siya nakikinig
sa ating mga panalangin. Ito rin ang dahilan. Ito yung ating mga bagay na hindi nauunawaan o naiintindihan madalas. May sinabi rin si Isaiah sa 59 mula 1 hanggang 2. Sabi niya, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Sinasabi po ng talata na hindi maiksi ang kamay ng Diyos para iligtas ka, kahit sino sa atin. No? At hindi rin siya bingi para hindi marinig ang iyong mga hinaing. No? So anong ibig sabihin nito? Kayang-kaya ng Diyos na tumulong kahit sa paanong paraan. Hindi siya nanghihina, hindi siya napapagod, at hindi siya nauubusan ng kapangyarihan. Siya ay Diyos. Kung may problema ka, siya ang sagot sapagkat hindi siya limitado sa anuman. Pero hindi po makita ng tao ito. Patuloy nilang ginagawa yung mga ginagawa nila. Naririnig po ng Diyos ang panalangin. Ang sabi ng talata, hindi siya bingi. Hindi siya manhid. Kapag tumatawag ka, alam niya, ramdam niya, at naririnig niya. No? Kuminsan lang kasi, akala mo hindi siya sumasagot. Hindi naman dahil ayaw niya. Sa mga sumunod na talata, sa verse 2, ano ang sinabi? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ayun po yung dahilan. Kahit na anong gawin natin, kahit mag-pray tayo na mag-pray, kahit na mangilin tayo ng mangilin, malinaw na kasalanan po yung hadlang. Hindi ang Diyos ang may problema. Handa siya makinig, kaya lang tayo ang may problema. Kailangan natin magpakumbabang lumapit sa Kanya. Kailangan natin makalagayang loob si Kristo. Hindi siya lumalayo. Tao ang lumalayo dahil sa kasalanan. Kaya natural na walang tunay na kapayapaan ang tao. May kasalanan, may takot, may kamatayan, may spiritual na pagkahiwalay, at palaging may kaguluhan sa puso. Samantala, itindihin po natin ang sinabi sa aklat ng unang Pedro 3:12. Ang sabi, ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. Yung description ng masama, alam naman ninyo, no? Ando doon lahat sa Galatians yan, no? May mga katulad pa noon. Ibig sabihin, hindi lang po yun yung mga kasalanan binanggit sa Galacia. Marami, no? Yung attitude natin sa araw-araw, yung pakikitungo natin sa kapwa natin. Paano tayo namumuhay? Ano yung antas ng ating mga kaisipan? Sino ang binibigyan natin ng pagpapahalaga? Lahat po ito ay kasama roon. Maintindihan natin ngayon na hindi pahihintulutan ng Diyos na ang masama ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Wala ka talaga makukuha ang kapayapaan pagka ganyan. Ganyan-ganyan rin ang pahayag ng Diyos kay Propeta Isaiah. Sinabi ito ng Diyos sa kanya sa 57:19-21. Ang sabi, bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit, ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon. Walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Walang kapayapaan ng mga makasalanan, sabi ng Diyos. Sinelyuhan talaga sabi ng Diyos. Nakita niyo po yun? No? Walang kapayapaan ang mga makasalanan. Siguro sasabihin natin habang nakaupo tayo rin, ako hindi ako makasalanan Mabuti akong tao Alam ng Diyos ang puso ko kung ano. Marami magsasabi ng ganyan. Well,
Naiintindihan ba natin ito? Kaya pala kahit anong pagsisikap ng pamilya, kahit trabaho ka ng trabaho, lahat ng sideline kinukuha. Alam niyo, parang balding butas, kaya hindi mapuno-puno. Alam mo yun? Masipag ka naman eh. Panay ang overtime, panay ang trabaho na trabaho. Talagang binibigay niya ng buong todo yung kanyang lakas. Pero walang nangyayari. Nahihirapan pa rin. Kulang pa rin. Minsan naman masaya sila pagka nakakaranas ng mga pansamantalang kasaganaan. Ang problema, walang matibay at tunay na pangmatagalang kaligayahan, yun nasumpungan nila. Temporary lang po yun. Nakikita naman yun sa paligid ninyo eh. No? Puntahan natin, masdan natin yung mga tao sa komunidad. Mukha naman silang masaya. Mukhang walang problema. Araw-araw, maingay, hiyawan, kantiyawan, tawanan, tuloy ang tagayan mula umaga hanggang gabi. Hindi titigil hanggat meron pang maiinom na alak. Magintik ka. Maya-maya lang, nasa barangay na yan. No? Naalala kaya nila ang kanilang pamilya? Yung mga bata, nakakain na kaya? Yung mga asawa nila, payapa kaya? Walang kapayapaan kung wala ang tunay na Diyos. Kailangan makilala nila ang tunay na Diyos kay Kristo Jesus. Alalahanin natin ang kasabihang, no God, no peace. No God, no peace. Para sa mga makasalanang hiwalay sa Diyos ng kapayapaan, makinig po kayong mabuti. Lalong-lalo na yung mga nanonood sa YouTube channel na ito. No? Dapat yung itanong sa inyong mga sarili, posible bang makamtan ang kapayapaan mula sa Diyos? Tandaan niyo po yan. No God, no peace. No God, no peace. Let's go to Roman number 2. Jesus makes peace with God possible. Posible po. Ibinigay ni Jesus ang kapayapaan ng Diyos sa mismong pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi lang po niya ipinahayag ang kapayapaan, no? Siya mismo ang nagbigay nito sapagkat siya ay Diyos ng kapayapaan. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Ginawa niya ito sa parang hindi kayang gawin ng sinuman sapagkat limitado ang kakayahan ng tao. Kung gayon, paano natin ma-achieve ang kapayapaan? Paano nagkaroon ng kapayapaan ang tao sa Diyos? Letter A, through justification. Nasumpungan lamang ng tao ito sa pamamagitan ng justification. Kailangang maging malinaw po ito sa ating lahat, no? Pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Opo. Pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kung wala po ang pagbububo ng dugo, wala pong kapayapaan. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa 1:20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Yan ang hindi alam ng mga tao sa looban. Libang na libang sila, wala silang kamalay-malay.
na pinaglalaroan lamang ng dyablo ang mga buhay nila, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang dugo, naalis po ang ating kasalanan. Naalis ang galit ng Diyos. Katunayan, ito ang nagbigay o nagbukas ng daan sa atin upang makabalik tayo sa Ama. Sapagkat nabayaran na po ang kabuuang utang ng tao. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapayapaan. Kaya't ang dugo na nabubo sa krus ang ugat at sentro ng kapayapaan sa Diyos. Unawain po nating mabuti ang ibig sabihin ng salitang justification. No? Ibig sabihin ay pinawalang sala, absuelto, pinatawad na, nilinis na, pinalaya na. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Marami pa rin hindi nakakaintindi niyan. Hindi pa rin aware, even kahit na umaten pa sila ng church, no? Wala silang kamalay-malay, upurto, palakpak, tayo, awit. Hindi nila naranasan yung ginawa ng Panginoon. Hindi nila naintindihan, hindi naging maliwanag sa kanilang pag-iisip. Kaya hindi sila masyado nakikinig. Kaya hindi sila makapag-react. Walang awareness. Even the children of God. You will be surprised. Alam niyo, minsan natatawa na lang ako sa buhay ko. Sabi ko nga honestly, no? Yung aking mga personal observation, we are Christian for nothing. Malabo. 35 years. Malabo. Ngayon ko, i-observe ninyo. Kung buhay ang Espiritu ng Diyos sa inyo, makikita niyo yan. Matutuklasan niya. Kitang-kita yan. Kahit itago nila, kita mo yan. Hindi naintindihan yung justification. Alam mo, ikaw yung dapat ipako sa krus, ikaw yung dapat patayin, durugin. Pero hindi. May umako ng kasalanan mo. Kaya ka nandito, kaya ka nakakahinga, kaya ka nakakakain at nakakapagtrabaho dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Gising ka na ba? Alam mo na ba yun? Aware ka ba? Basahin natin yung sinabi sa aklat, Roma 5:1. Tingnan nyo. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung tunay na dahilan. No? Ang kasalanan, ang dahilan kung bakit may gyera sa pagitan ng Diyos at ng tao. Meron tunggalian. May mga struggles. No? Salamat sapagkat, ayon sa salita, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano po ang ibinunga ng mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Ano pong napala natin? Wala na pong hatol. Alam ba niyo yun? Amen po ba? Wala na pong hatol. Wala nang pagkahiwalay sa Diyos. Wala nang espiritual na pader sa pagitan ng tao at ng Diyos. Wala nang anumang galit ang Diyos laban sa mga nakay Kristo na. At yung dating kaaway ay naging mga anak niya. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng justification. No? Sulyapan pa natin ang ginawa ng Diyos sa tao. Roma 3:24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Dapat alam mo yan as Christian. Alam mo yan. Kahit na bagong gising tinanong ka, alam na alam mo yan. Alam mo yun?
Ang problema sa atin, we just attend the church. Ayan yan ang criticism ko eh. Umaattend lang tayo na umaattend ng church. Hindi ko alam kung ano ba yun. Meron bang nag-check ng attendance dito para makita na present ka? At kung nandito ko sa church, nakikinig ka ba? O hawak mo yung cellphone mo at nagbabrowse ka? Mahiya ka naman. Di ba? Yan na yung mga observation ko eh. Kaya nga sabi ko, ano ba to? Bakit ganito? No? Ang pagtubos ng kasalanan ay sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus. Itinatanong pa ng ilan, paano pastor? Paano nangyari yan? Basahin natin yung Roma 3, 25 hanggang 26. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Nakita niyo po yun? Kung nakikinig kang mabuti at nadadigest mo yung mensahe, alam mo ba yon? Ang laking kaginawahan po niya sa buhay. Makinig tayo mabuti. Ang Diyos ang naging tagapagpawalang sala sa mga may pananampalataya kay Kristo. Tinanggap niya ang parusang dapat ay sa mga makasalanan. Hindi lang niya inalis ang kasalanan, inako niya ang kaparusahan nito. No? Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay ipinataw sa Kanya. Anong tawag mo diyan? Ang tawag diyan ay tunay na pag-ibig. Kaya kung tatanungin natin si Apostol Juan, ito yung sasabihin niyan, sa 4 Gs. Sabi niya, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Na-appreciate pa ba natin yan? Yung mga katagang yan. So, kailangan nating maintindihan na ang pananampalatayang ito ay masunuring pananampalataya. Ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay nagdulot ng kapayapaan sa atin mula sa Diyos. So how did Jesus make peace with God possible? Letter B, through reconciliation. Yan ang dahilan. No? Paano nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin? Paano naging posible ito? It happens through reconciliation. Huwag po natin kalimutan na ang kasalanan ang dahilan ng pagkawalay ng tao sa Diyos. I-refresh natin muli ang ating mga isipan. Basahin natin ang talata sa Isaiah 59:2. Ulitin natin yan. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Para sa lahat po to. No? Kaya ka napapaiwalay sa Diyos, kaya hindi nakikinig ang Diyos, kaya akala mo wala ang Diyos kasi merong kasalanan. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan po ang dahilan. Hindi po yan nakikita dahil sa ang ganda ng grupo natin, pagka umaga nagmo-morning devotion tayo, mukhang Diyos ang talagang topic natin, mukhang siya ang mahalaga sa buhay natin. Hindi nakikita dyan yan. Mula sa bahay, sa pamayanan, kamusta ka? Paano ka kumikilos sa maghapon doon sa environment ninyo? Kamusta ang trato mo sa asawa mo? Kamusta ang trato mo sa mga anak mo? Kamusta ang pamamalakad sa loob ng bahay? Hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, pastor eh. Hindi ako sumasamba sa mga yan. Oh, tama naman yun eh. Hindi naman natin pwedeng ipagsigawan sa Diyos yun dahil bawal nga ng Diyos yan eh. Di ba? Pero kamusta yung attitude natin within our family? Sabi niyo?
Lahat ng tao, sabi ni Isaiah, ay ligaw. Nadaya ng kaaway kaya dumating ang kahirapan, ang kaguluhan, ang takot at pagdurusa sa mundong ito. Pati ang gobyerno magulo, lahat ang pamahalaan, ang Senado, ang Kongreso, puro kaguluhan. Unang-una po ito sa kasaysayan ng buong Pilipinas. I was born 1946. Inabot ko pang buhay si Aguinaldo. Kaya nakita ko ang takbo ng mundo kung ano. Biktima ako, biktima kayo, biktima tayong lahat ng kasalanan. Ang magandang balita, ibinalik ng Diyos ang tao sa Kanya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Siya ang gumawa ng paraan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:18-19. Tingnan nyo. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ng Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Tapos na po yun eh. Kaya, nung ma-born again tayo, nagsisimula tayo sa isang yugto ng ating buhay. Huwag nating kaladkarin yung lahat ng mga kasalanan ginagawa natin noon sa buhay natin ngayon. Ang mga apostol ay binigyan po ng Diyos ng ministeryo ng pagkakasundo. Tayo rin, binigyan din, di ba? Hindi ba nakagagalak na marinig ang mga bagay na ito na tayo ipinagkasundo ni Kristo sa Diyos? Di ba? Magandang balita yan. Kaya ganun na lang ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kasi maraming mga na-born again sa Korinto, no, na ayos ang buhay, lalo sa 1 Corinthians, no? Magulo. Pagdating po sa 2 Corinthians na aklat, doon medyo unti-unting naayos at saka yung mga pahayag ni Apostol Pablo ay medyo lumambot na, no? Sabi po sa 2 Corinthians 5:20, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyo maging kaibigan kayo ng Diyos. Nakikiusap pa si Apostol Pablo sa kanila. Yung mga taga-Corinthians. Nakita niyo po yun? Pero pwede rin i-address yan sa atin. No? Kaya kung ang tao ay nakipagkasundo na kay Kristo, ano po ang mararanasan natin? Kung tayo ay meron ng magandang pagkakasundo sa Diyos, ano po ang mangyayari? No? We will experience, Roman number 3, the peace of God. As described. Yan ang bunga ng pakikipagkasundo, no, ni Kristo sa Diyos para sa atin. Sabi po sa Isaiah 26:3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Tingnan niyo po yung mga titik na yan. Tingnan niyo, sabi ni Isaiah, binigyan daw ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at yung mga nagtitiwala sa Kanya. Ina-address yan tayo, mga tao. Kahit na panahon ni Isaiah yan, ang tinutukoy diyan yung mga tao, no, na nagtitiwala sa Kanya. Nag-alok po kasi ang Diyos ng ganap ng kapayapaan sa mga taong may matatag na paninindigan at pagtitiwala. Paninindigan, dalawang salita yun, paninindigan, no, at pagtitiwala. Yung paninindigan kasi, Christian ka, panindigan mo yan. Christian ka na eh. Christian ka na, kailangan magpatuloy ka magtiwala sa Panginoon. Yung mga natutunan mo, i-practice mo lahat yon. Lahat na napakinggan mo sa church na magaganda, kunin mo lahat yon. At i-practice mo yon. At mabubuhay yung pagbabago sa buhay mo talaga.
Makikita mo yon, no? Ang problema, hindi ka basta naman magtitiwala sa isang Diyos na hindi mo kilala. 'Di ba? Paano mo kikilalanin yung isang Diyos na hindi mo kilala? Kaya yung paninindigan ay bunga ng pagkakilala mo sa tunay na Diyos na siya, alam mo na ang Diyos na ito ay tapat. Siya ay Diyos na tapat. Nakasaad po yan sa mga Bilang 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Tapat siya. No? Hindi lang siya tapat, siya ay mabuti. Amen? Siya po ay mabuti. Mga Awit 34:8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Kung believer ka, totoo kang believer, ano sabi? Mapalad ka. Pinagpala ka pagka ganyan. No? Bakit? Ba't ka nananalig sa Kanya? Ba't ka nagtitiwala sa Kanya? Sapagkat siya ay makapangyarihan. Walang ibang panggagalingan ng kapangyarihan kundi sa Kanya. Jeremias, Kabanatang 32:17. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Yan ang katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. At ano pa? Dahil Diyos mo siya, siya ay nag-iingat sa iyo. No? Mga Awit 12, talatang 1 hanggang matapos. Awit 121. Basahin ko po yung buong talata. Doon sa mga burol, ako'y napatingin, sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh, ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Alam mo, pagka nadidepress ka, nalulungkot ka sa buhay, basahin mo itong Psalms 121. Pagka namumuuna po yung problema sa puso mo, nalulungkot ka, nalulumbay ka, parang hindi ka makatayo sa bigat ng problema, basahin mo itong Psalms 121. Nung sinasabi ni Haring David yan, wala siyang kausap. Kausap lang niya ang Panginoon. Dinidescribe niya ang Panginoon. Buong-buo yung kanyang pag-asa. Wala siyang ibang inaasahan. No? O paano naman yung mga tao na mabagal, hindi natututo, hindi lumalago? Huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi ang Diyos na ito ang siya ring nagbabago ng ating buhay. Sabi po yan sa mga Hebreo 13:8. Sabing ganon, si Jesus ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Kung ang tingin mo ay parang tapos na ang araw mo, nagkakamali ka. Ang Diyos hindi natatapos. No? Makinig ka, magpatuloy ka. Mas lumalalim ang pagtitiwala kapag lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. The more you read, the more it's getting better. No? Ganito ang sinabi ng Panginoong Yahweh kay Isaiah tungkol sa kapayapaan. Tungkol sa kapayapaan, Isaiah 48:18. Pakinggan po natin to. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tanggumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Anong sabi nito? Kung sumusunod ka lang sa akin, sabi ng Panginoon. Very personal po siya, no? No? Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos. Sino nag-uutos? Ang Panginoon Diyos. Kung sinusunod mo lang. Kaya, ang pangako, pagpapala, dadaloy, na parang ilog na hindi natutuyo ang agos.
Hindi po yan isang tula. Yan po'y katotohanan. No? Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Amen po ba? Meron pa bang hindi kumbinsido rito? Hindi ka ba naniniwala? Hindi ka ba naniniwala sa katotohanan na yan? Alam niyo, ang salita ng Diyos, pakinggan mo mabuti. No? Kasi may bisa ang salita ng Diyos kapag pinakinggan mo at sinusunod mo. Kaya kahit anong try mo, kumisan try ka na. Alam mo, nakikita ko po ang buhay ng tao, kawawang tao. Maraming tao kawawa. Alam mo yun? Try ng try. Hirap, lito, lip, kaliwa, kanan. Kung ano-anong ginagawa. Hindi yung magtatagumpay yung ganyan. Wala. Hiwalay ka sa Diyos, kawawa ka. Wala ka. No? Ito yung layunin ng Diyos sa atin. Punuin tayo ng kagalakan at kapayapaan. Ginhawa. Tulad din ito ng himig ni Apostol Pablo na mababasa natin sa Roma chapter 15 verse 13. Anong sabi niya? Tingin mo. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Para ano? Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maintindihan lang yan ng mga taong may Espiritu ng Diyos. Yung mga patay ang Espiritu, hindi ho maintindihan yan. Kaya lagi ko pong ine-emphasize eh. Kasi totoo po yan. Hindi talaga, basahin yung sinasabi ng Biblia, hindi niya maintindihan ng mga taong hindi spiritual yan. Kaya wala silang galak sa puso. Kaya hindi sila nananalig dahil hindi nila naintindihan kung ano yung sinasabi ng talata. Kaya kahit na yung pastor, magturo na magturo, pagpatay ang espiritu ng tao, wala matututunan yan. I tell you. No? Lais ng Diyos na bigyan tayo ng kapayapaan palagi. At ginagawa ng Diyos ang lahat ng paraan para tayo magkaroon ng kapayapaan. Walang ibang pagmumulan kasi ang kapayapaan. Sabi ko sa inyo, hindi ko nabibili yan eh. Wala na aarkilan yan. Punta ka sa tindahan, arkila ka ng maghapong kapayapaan. Wala tayong niyang makukuha niyan. Sabi po sa 2 Thessalonians 3:16, ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Walang ibang panggagalingan kasi. Maganda ang bahay mo, may kotse ka, kumpleto ka ng mga kung ano ng mga gadget, pero wala ka namang Panginoon. Paano ka magiging payapa sa buhay? Wala ka maisaing, kulang ang ulam, kapos ang buhay, pero masagana ang puso mo kasi nasa iyo ang Panginoon. Alam mo yun? Nasa iyo ang Panginoon. Hindi mo na iniintindi yung mamaya eh. Kasi tiwalang-tiwala ka, yung pag-asa mo nasa Diyos eh. Yan yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Yan yung mga taong antindi ng pananampalataya sa Diyos. Ako maraming kilalang mayayaman. Mayayaman. Yung nakita kong paano sila gumastos. Kung paano, baliwala sa kanila yung mga bagay-bagay. Nakasama ko po yung mga yan eh. Hindi naman ako mayaman. Pinakita sa akin eh. Kaya ko nakikikwento sa inyo eh. Mababalitaan mo, yung pag-aari sa May Bulacan, pag-aari sa Laguna, at pag-aari diyan sa Jose Abad Santos, wala na sa kamay nila. Ibinenta na. Mahirap na. Hindi nila mababawi yung mga lupang binigay nila sa Bulacan kasi binigay nila sa simbahan eh. Sa Laguna, binigay sa simbahan. Pobre sila ngayon. Mayaman po yan. Sobrang yaman. Hindi basta yaman. Ang kotse, 4. Magaganda. Mga collectibles. Ngayon, wala ng kotse. Dati lagi naka-long sleeves. Ngayon, naka-sando. Walang Diyos.
Nakalimutan nila na lahat ng bagay na nasa kanila, temporary lang yon. Oo. Kaya ka meron yan para maalala mo sino nagbigay, saan ang galing yan. Bakit ka huminga, bakit ka nakakain. Nakakalimutan po nila kasi masyadong maningas ang tingin nila doon sa mga bagay na pansamantala. No? Panginoon ang pinagmumulan ng kapayapaan. Ayan. Panginoon ang pinagmumulan ng kapayapaan. At siya yung nagkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Kaya kahit malit lang eh. Kahit na, alam mo yung kahit na ang ulam mo hindi masyadong masarap, masaya ka eh. Alam mo, kontento ka. Nai-enjoy mo yung araw mo. Di ba? Pinagpapawisan ka sa init ng panahon kahit may ventilador. Kontento ka, tulo ang pawis. Sige ang higop ng sabaw na mainit. Di ba? Kontento kasi. Pero yung mayaman po, andyan yung pagkain sa harapan, walang gana. Masakit ang ipin, masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Ganyan. Kamangha-mangha kasi ang kapayapaang ibinigay ng Diyos. Siya lamang ang makapagbibigay nito sa atin. Kaya alalahanin natin at balikan po natin ang kanyang katapatan sa nakaraan. Balikan natin. Ano tayo? Konting atras tayo ng konti. Balikan mo yun. Ano ang ginawa niya noong ikay makasalanan pa? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Balikan mo yun. Ano pa? Paano kanya iniligtas sa tiyak na kapahamakan? Natatandaan mo pa ba yun? Paano niya itinaguyod ang pagbabagong buhay na ito? Paano kanya binago? Paano kanya ginawang anak? Naisip mo ba yun? Pinag-uusapan namin ng more devotion yung adoption. Ang ibig po sabihin ng adoption, lagay natin sa legal, no? Wala kayong anak, pero gusto mo magkaroon ng anak. Nag-adopt ka ng bata. May papeles po yun. No? Ang tawag doon ay adoption papers. Dadaan po yun sa legal, sa batas. May selyo, may costas internas. No? Pag yung batang yun ay inampun mo, ang tawag doon ay anak mo. Tunay na anak po yan. Hindi na po pwede sabing ampon. Hindi po. Pag inampun mo, may papel, may titulo, tunay mo siyang anak sa mata ng Diyos at mata ng tao. Kasi ginawa yung batas na yan, alinsunod sa utos ng Diyos. Tayo, hindi tayo inampun ng Diyos. Tayo ay ginawang anak ng Diyos. Saan ang galing yon? May papel ba kayo? Saan ang galing yung pagiging anak natin? Mula sa Diyos. Alam ba niyo kung paano? Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang pagiging anak natin ay buhat sa Diyos. Naintindihan niyo? Wala akong papeles yan. Legal po yan. Naintindihan niyo? So, paano? How it is enjoyed now that we are children of God? Mas enjoy natin ang kapayapaan kapag ang isipan at pagtitiwala ay nasa Kanya. Piliin natin lagi na sumunod upang ma-enjoy ang kapayapaan. Ang tiwala ay hindi emosyon, ito ay desisyon. Ano pong dapat gawin? Sumunod ng walang pagdududa. Sumunod kahit may takot. Sumunod ng walang pag-aalinlangan at sumunod sa kanyang salita. Kailangan ang pagsunod. Ang pagsunod po ay praktikal na paraan ng pagsasabing, Panginoon, mas alam mo, ikaw na lang ang masunod at hindi na po ako. Yun po ibig sabihin ng pagsunod. No? Magaganda mga ideas natin kuminsan, pero mas maganda ang idea ng Panginoon. Di ba? Kaya, Lord, wag na lang yung sa akin, yung sa iyo na lang. Di ba? Ganun ang prayer natin lagi. No, ha? Sabi po sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Bigay mo yung tiwala mo sa Panginoon. Huwag pong partial, buo. No? Meron pa. Sabi po naman sa Colossus 3, mula 1 hanggang 2, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo,
Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isipan ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. Huh? Ibig lang pong sabihin, i-anchor natin ang ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos ng bulag. Alam natin, nagtitiwala tayo ng may maliwanag na batayan. Ang mga batayan natin ay yung mga pangako niya, tinutupad niya. No? Yung kanyang mga utos ay may katwiran. At totoo ang mga katotohanan tungkol sa Kanya. At sa mga halimbawa ng Kanyang katapatan, nakita natin. Kung may kikwento ko lang sa inyo ng buong talang buhay ko, palagay ko, masyasyak kayo. Ang hirap po nun eh. Oh? Hindi maganda yung nakaraan ko. Salamat dahil napakabuti talaga ng Diyos at saka mahabagin siya. No? Wala akong kamalay-malay na isang araw mababaling ang puso ko sa Kanya. Masama eh. Hindi maganda ang buhay eh. Pero kaya lang naman naging maayos nung dumating siya sa buhay natin eh. Malayo eh. Yung aking kinagis ng filosofiya ay makakomunista, makakaliwa. Communism ang doctrine. Kaya ako nakulong dahil dyan. Diba? Kaya kung intindihin mo, paano ako makakakilala? Wala naman Diyos yung komunista. Walang Diyos ang komunista. Tandaan niyo yan. Yung mga makakaliwa sa kongreso, wala mga Diyos yan. Wala silang Diyos. Iba ang Diyos nila. Kaya mahirap para sa akin ang nasa kasalanan ka, kalaban ng Diyos, tinatanggi mo ang Diyos, hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo tinatanggap ang Diyos, tapos biglang yung tatanggapin mo, yayakapin mo ang Diyos. Imposible yun, himala po yun. From crime to Christ. Kaya, naintindihan ko po kung bakit ako naligtas. Nakinig ako ng salita ng Panginoon. Inusisa ako, pinag-aralan ko mabuti. Nakita ko na ang salita ng Diyos ay buhat sa Kanya. Kung hindi nakaugat sa salita, ang tiwala po ay nagiging emosyon lamang. Kung nakaugat sa salita, ang tiwala ay nagiging matatag. I read. When I read, I try to analyze the word. Nakakapagtaka. Yung mga nababasa mo, nakakapagtaka. Hindi ka makapaniwala. Bakit nangyayari ito? Ba't ginagawa ito? Hindi ko kilala ang Diyos. Ngayon ko lang naintindihan na, kaya pala, nagkaroon pala tayo ng Diyos na napakabuti. Ang Diyos na talagang inaabot lahat ng mga taong walang kwenta, mga taong kasumpa-sumpa, mga taong hindi na dapat mabuhay pa. Yan ang ginawa ng Diyos. Sinikap niyang abutin tayo. At napakasakit ng nangyari sa anak niya na tumubos sa atin lahat. Kaya nga yung mga aral, basahin mo, sundin mo. At para doon sa mga sumusunod sa kanya mga utos, ito yung kanya sinabi kay Isaiah sa 48:18. Sabi niya, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Pero hindi ka nga umaapos sa dalampasigan eh. Hanggang doon ka lang lagi, paanod-anod ka lang eh. Kasi nga wala talaga si Kristo. Wala. Ito yung mga hindi nananampalataya. Kaya kung sumunod lamang sana, no? At para doon naman sa mga sumusunod, meron din sinabi sa kanila sa Roma 15:13. Ang sabi, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Ibang-iba, malayo sila. Malayo yung Isaiah doon sa Roma. At doon sa mga taong pinaghaharian ng kapayapaan sa kanilang puso, meron ding ibinigay na aral sa inyo. Colossus 3:15. Ang sabi, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Kuminsan po, alam mo, nakakalungkot talaga yung mga Christian. Yung mga nagpapasalamat hindi bukal sa puso nila. Hindi nila talaga magawa na talagang huwag na nating hintayin yung buhay natin bumagsak, mawasak, lumubog, at maghintay tayo ng himala. Dumating na yung himala, tapos na yun. Yung himala, yung matuntong lang ang paa natin sa church dito, himala na po yun. Hindi tayo nung araw, iba sa inyo, alam ko nagpa-practice, pumupunta kayo sa mga churches, di ba? Tumatawid lang kayo rin. Minsan ihinto roon, nagpapaypay, iba-iba yung pabango, mahihilo ka sa amoy ng pabango. Di ba, sa simbahan? May amoy kung ano-ano, may amoy gayuma, amoy ano, di mo alam kung anong mga amoy. Ano? Na-experience ko po kasi yan eh. Dahil pinapa-attend kami, siyempre nasa Catholic school ka. Pinapa-attend ka ron eh. Naku, siyempre, tinitiis mo yon, di ba? Ang init, talaga namang ano. Wala naman ng Diyos eh. Wala si Kristo sa puso ng mga tao eh. Totoo lang. Kaya yung exercise na to ay talagang futile exercise. Walang nababago sa puso, wala. Pero iba talaga pag tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, ang buhay mo, unti-unting nagbabago. At ang makakapansin niyan, yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay mo, nagtataka sila. At talagang nababago ang buhay ng tao. Yung mga panauhin natin, kung mananatili lang kayong dadalo sa church na to, marami kayong matututunan. At makikita nyo ang biyaya ng Diyos isa-isang dumarating sa inyong mga tahanan. No, ha? Sa akin pong pagtatapos, may malaking tanong ako sa inyong lahat. Nasusunod ba natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Nakita nyo? Sabi ka na sumunod. No? Nasusunod ba natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Nananalig ka ba kay Jesus bilang anak ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan? Yan, ha? Tama? Ulitin ko po yung tanong, ha? Paparaphrase pa natin, no? Ano, ha? Naniniwala ka ba kay Jesus bilang siya ang anak ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan? Yan. Kasi pag hindi mo alam, ibig sabihin, walang dating sa iyo yan. No? Hindi mo naranasan yan. No? Ano po? Sabi pa rito, yung mga nananalig at saka mga hindi nananalig, meron pong pagpipilian. Basahin natin sinabi ni Juan 8:24, no? Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo naniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Yung mga nagsabi ng amen kanina, yun po yung nakakaintindi yun. Kasi kung hindi nyo kinakilala na siya, na yung sinasabing ako nga, malabo po ang buhay na hinaharap ninyo. So nagsisisi ba tayo sa ating kasalanan at pinipili nating mamuhay para sa Diyos? Okay? Mga Gawa 17:30. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit, ngayon po yun ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Mag-start ka na. No? Anong dapat mong gawin now that you belong to the kingdom of God? Ipahayag mo ang iyong pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon. Mahalaga po ito sapagkat sinasabi po sa Roma 9:10, ang sabi, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling ibinuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay
naliligtas. Andiyan lahat. Walang sekreto. Manatiling tapat. Magtiyaga. Manatiling tapat kay Jesus. Mateo 28:19 hanggang 20. Ang iba sa inyo, memorize na to. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng Panginoon. Revelation chapter 2, verse 10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Yan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Kung sinunod mo ang lahat na nakasulat at kung susundin mo ito, ikaw ay pawawalan sala at magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan ng pananampalataya o pagsampalataya kay Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang kapayapaan ay maghahari palagi sa iyong puso. Sabi rito, kung susunod ka. Colosas 3:15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, sapagat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Mga kapatid, mahalaga ang pakikinig at pagsasabuhay ng mga talata. Hindi siya basta binabasa. Marami sa inyo napansin ko nagno-notes, naglilista, ginagamit ang cellphone. Wala hong bisa yan kung mananatiling sa cellphone lang nyo at saka sa mga notes ninyo. Practicein nyo. Practicein nyo. Kasi ang pagbabago ng buhay ay nasa pagsasakatuparan ng salita ng Panginoon. Wala akong mangyayari, hindi ko binibilang ang taon kahit na 35 years ka nang nandito, kahit na ilan pa dekada ang dumating at manatili ka sa iglesyang ito, hindi mababago ang buhay mo hanggat ang mga salitang binasa mo ay hindi mo naunawaan at hindi mo na isasabuhay. Mahalaga, yung mga notes na yan, yung mga nasa cellphone na yan, mahalaga yan. Pero kung yan ay nire-record lang natin at hindi naman binabalikan, hindi na binabasa, wala akong mangyayaring pagbabago. Samahan po niyo ako sa maikling panalangin, tumayo tayong lahat. Aming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kapayapaang ibinigay ninyo sa aming pagtitipon. Salamat dahil sa gitna ng anumang kaguluhan sa aming paligid, muli ninyong pinaalalahanan ang aming mga puso na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa inyo. Panginoong Hesus, salamat dahil ikaw ang aming prinsipe ng kapayapaan, ang nagbibigay ng katahimikan sa aming isip, kapanatagan sa aming mga puso, at katiyakan sa aming mga hakbang. Naway manatili sa amin ang kapayapaang ito, hindi po lamang ngayon, kundi sa bawat araw na aming haharapin. Patuloy mo kaming gabayan. Tulungan mo kaming maging tagapagdala ng kapayapaan sa aming mga tahanan, trabaho, komunidad, at bahay-simbahan. Gamitin mo kami bilang mga kasangkapan ng pagkakasundo, pag-ibig, at pag-asa. Panginoon, sa aming pag-uwi, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Ipagkaloob mo ang kapahingahan ng isip at puso
at patuloy na iparanas sa amin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming kapayapaan. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabi ng tayo'y magpatian.